So, noong dekada 1970 daw, ang mga pagsisikap na para mapanatili o i-rebuild o muling itayo ang mga marine fisheries led to the declaration of 200 nautical mile exclusive economic zones ng mga coastal state. So, ito daw is pinangunahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, which came into force pagkatapos ng 1994. Pero noong 1970s and 1980s daw is maraming pangisdaan ang overcapitalize o nagbigay ng mataas na kapital o puhunan na pwedeng makapagpababa o makapagpaubos ng fish stock. So malaking pagbaba ng mga pangisdaan tulad ng herring stock ng Northeast Atlantic, Peruvian anchoveta at Newfoundland cod fishery is nagpatupad sila ng paraan para mas mapataas yung fish stock at iba pang uri ng mga aksyon yung ginawa nila para ma-reverse yung pagbaba ng mga fish stocks. Kasama na dito yung yung pagpapatibay ng mga legal basis para matugunan o masolusyonan ang labis na pangingisda o overfishing sa ilang mga bansa. So, ang pagbaba ng stock ng isda ay naging subject o naging paksa ng mga high-profile scientific publications sa klaw ng media at naging public interest siya noong 1990s at 2000. So, ang Worm et al. is nag-publish o naglabas ng buod ng mga biomass trend ng marine fish stock mula sa mga region kung saan available ang scientific data hanggang 2005 na nagsasuggest rin na may kaugnayan sa fish stock abundance o kasaganahan ng fish stock. So, ang ginamit sa pagsusuri is yung RAM Legacy Stock Assessment Database na kasalukuyang kinabibilangan ng 882 stock at mga bagong pangunahing stock sa Peru, Chile, Japan, Russia, Mediterranean at Black Sea at Northwest Africa. Significance of the study. So, itong article na to is nagpapakita siya kung anong status o kung anong kalagayan ng fish stocks, kung umuunti ba ito o mababa. Then, makikita rin dito sa article na to, yung kalahating huli ng isda na ay sa isang bansa. Then, yung average ng pagtaas ng fish stock na nasuri. Na-review din sa article na to na kalahati sa world fisheries na hindi nasuri o na-manage ng maayos is maaaring maging worse o lumala ang status o kalagayan ng fish stock kung ito ay hindi natin ma-manage na maayos. So, noong 2019, ang RAM Legacy Stock Assessment Database ay naglalaman ng mga biomass trend para sa mga stock na may 49% ng global marine landings na iniulat sa Food and Agriculture Organization or FAO noong 1990 at 2005. So, maliban sa mga pangunahing stock ng tuna at mga catch locations na nakalista dito, wala silang mga naging assessment mula sa Southeast Asia, China, Middle East, Central Eastern Africa o Central America. Kahit sa mga ibang region which is halos lahat ng mga huli is presented sa database. So, maraming maliliit na stock ang hindi pa nasusuri na maaaring sumalamin sa mga natuklasan mula sa isang detalyadong pagsusuri ng mga pangisdaan sa US.